Praise the Lord. Thank you, Pastor Ron. Isa pong pinagbalang gabi sa bawat isa. Amen. Good evening po. Sino po yung mga na-traffic? Nakalimutan po, piyesta bukas na yun. Pong magtao bukas kaya kayo. Ano na ho kayo? Nagmekos-mekos na kayo. Ang bukas ko pa magluto, yan yan, mekos-mekos. Tornado na yan. Praise the Lord. God is good, amen. Praise God. Before we go to our topic, on behalf of Pastor, Bishop, and all the pastors of Calvary, maraming salamat po sa lahat po ng mga love gifts po ninyo, and of course, sa mga support and prayers po ninyo. Amen. At ang lahat po ng yan ay ibabalik po sa inyo ng Lord ng 100-fold return. Say Amen. 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 Praise the Lord. Kasi ganda mag-amen din, Kenneth. Talagang, bala mong may kapag mekos-mekos na. Alang managkat kaya kayo, alang pag mag-mekos-mekos. Praise God. Nasa pag-aaral po tayo ng distinct characteristics or qualities po ng isang Kristiyano. Na nung last week po napag-aralan po natin na kakaiba po yung pag-ibig na binigay po sa atin ng Diyos. That we are able to love because He first loved us. We are able to love our neighbor. We are able to love even our enemies. And because of that love, we hate any form of evil because that is true love from the Word of God. Amen. At ngayon po ang pangalawang quality o characteristic na pag-uusapan po natin, dalawa po sila. Dahil siyang po ito na qualities po ng fruit of the Spirit, believers, joy, and peace. Basahin po na po natin Galatians 5:22-23. Sabi po dyan, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Tayo muna po yung manalangin. Heavenly Father, we thank you po sa kalakasan na taglay ng bawat isa po sa amin. Maraming salamat po, O Diyos, na kayo patuloy mong pinagpapala ang bawat isa ng kalakasan, Panginoon. Salamat po, wala po kami sa mga balig ng karamdaman ngayon. Patuloy mo kaming binibigyan ng buhay upang ikaw ay aming mapaglingkuran, mapapurihan, maluwalhati, Panginoon, sa aming mga buhay. And tonight, Father God, in the name of our Lord Jesus Christ, we ask you to bless the word that we are about to receive from you. Tulungan niyo po kami na maunawaan po namin ng mabuti ang iyong mensahe sa gabing ito upang ito'y aming maipamuhay at patuloy kaming mabago, Panginoon, at maging kamukha ni Kristo. Salamat po, Panginoon. As we believe and receive your word, I declare healing, I declare deliverance and salvation be upon your people tonight. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan tayo po'y Lord. So again, kung bakit po tayo nabago, it is not because we are good. Because of the goodness of God. Nung tinanggap po natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay na siya lamang po at wala ng iba, ibinigay niya rin po ang banal na Espiritu. Nakalakip po ng banal na Espiritu ay yung bunga ng banal na Espiritu. Na ang bunga ng banal na Espiritu ay meron pong 9 qualities, 9 elements na yan po yung love, joy, peace, patience. Na pag-uusapan po natin sa buong buwan ng Oktubre, kung di pa po darating ang Panginoon. Kaya ngayon po, natapos na po tayo sa love. Ngayon po, pag-usapan po natin joy and peace. Ang joy at saka po, ang kagalakan sa Tagalog po, joy, hindi po siya saya, no? Ang kagalakan at ang kapayapaan, hindi po siya pwedeng paghiwalayin. It is impossible that you have joy pero wala kang peace. It is also impossible na meron kang kapayapaan pero wala kang kagalakan. Now, ang joy is different from being happy. While joy is being happy all the time, but yung happiness, it's just, for the time being. You're just happy dahil po merong okasyon. Tulad po ngayon, sa Angeles po ngayon, happy po ang Angeles dahil bukas, merong happenings, fiesta. But after that, tapos na po ang happenings, natatapos din po ang saya. Pero po yung joy na bigay po ng Panginoon mula po sa kanyang salita, mula po sa banal na Espiritu, mapag-aaralan po natin to kahit wala pong okasyon, kahit nandun ka sa kalagitnaan, ng matinding pagsubok, ito'y patuloy mong nararanasan, kagapay po ng kapayapaan na mula po sa ating Panginoon. Ang sabi po sa Romans 14:17-18, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking. Parang sinasabi po dyan, ang kahirapan ng Diyos ay hindi parang piyesta.
na tayo kakain lang. Bagamat maganda po ang nagpipiyesta po tayo, kumakain tayo, maganda po yan. But the kingdom of God, hindi lang po siya ganyan, ang sabi po ng Bible. But ang sabi po dyan, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Because anyone who serves Christ in this way is pleasing to God and receives human approval. Ang sabi po dyan, no, ang karir ng Diyos is, it's about living in righteousness, joy and peace, peace and joy in the Holy Spirit. At kapag tayo po'y nabubuhay na merong righteousness sa ating buhay, remember this, we are righteous because of Jesus. Hindi po tayo matuwid dahil talagang matuwid po tayo o talagang wala tayong kasalanan. Tayo ay naging matuwid dahil si Kristo ay naging kasalanan ng Kalbaryo. Ang sabi po ng, wala yan. Ang sabi po ng 2 Corinthians 5:21, He became sin. Naging kasalanan siya para tayo na nananampalataya po sa Kanya ay maging righteousness of God. Sabi diyan, we might become the righteousness of God. Napakatinding declaration po ito ni Apostle Paul that we became the righteousness of God. Tayo po'y naging katuwiran ng Diyos dahil kay Kristo. Dapat po maliwanag po ito, no, yung pong, sino ang righteous? We are righteous because of Jesus. Remember that. We are not righteous because of our own effort, because of our own doing, dahil sa ating mga gawa. No, we are righteous because we received Jesus and His righteousness was imputed upon us. Ipinasuot po, linagay po sa atin yung katuwiran ng ating Panginoon. And because of this, ang kalakip po ng righteousness is peace at saka po joy. If you have the righteousness of Jesus, hindi pwedeng wala kang kapayapaan, hindi pwedeng wala kang kagalakan. Magkasama po lagi ho yan. And if we live in that way, if we are living in righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit, we are living in the kingdom of God. And if you are living in the kingdom of God, kahit magtaas pa ang bilihin, magtaas pa ang gasolina, in the kingdom of God, walang problema yan. And that's why we need to live sa righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Because ang sabi po dyan, if we serve Christ, in other words, if we live for Christ in this way, righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit, sabi po dyan, God is pleased. And when God is pleased, huwag kayong maingay dyan. Baka mag-amen sila sa inyo. Oh, ang sabi po dyan, no? Karintada. Isira yung momentum. Hallelujah. Now, if we live po, according to the righteousness, peace, and joy ng Holy Spirit po sa atin, God is pleased. Ang sabi po ng Hebrews 11:6, without faith, no, it is impossible to please God. And when God is pleased, because of faith, na tayo ay righteous because of Jesus, at ang lahat po ay posible. God is not pleased sa anumang ginagawa po natin. Nauunang napiplease po ang Lord sa pananampalataya. Kahit gumawa ka ng mabuti, mag-offer ka, pati buhay mo, i-offer mo kung wala kang pananampalataya, wala kang pag-ibig sa Diyos, God is not pleased. But if we are living in this way, ang sabi po ng Romans 14, sa ating pong binasa po ngayon, God is pleased. Kapag napiplease po ang Lord, hindi pwedeng hindi kanya i-bless because God is good. He is a rewarder. So kapag nalulugod po ang Diyos, paano po nalulugod ang Diyos? Kung ikaw ay nabubuhay na hindi ka nagwo-worry, na meron ka laging kapayapaan, meron ka laging kagalakan. In other words, hindi po nalulugod ang Diyos kung wala kang kapayapaan. In other words, hindi ka mabibless kung wala kang kapayapaan. At wala kang kagalakan. Remember, no, minsan hindi ko po mababanggit ko. Pag sinabi ko ang kapayapaan, kasama ng kagalakan. Amen. Pag sinabi ko po ang kagalakan, kasama na po ang kapayapaan. Dahil yan ay bunga po ng righteousness na bigay po sa ating Panginoon. And then sabi dyan, and receives human approval. Dahil bakit human approval po? Kapag ikaw po ay punong-puno ng kagalakan sa iyong buhay, nakikita po yan sa aura ng iyong pagmumukha, ng iyong ano ho. Now, being joyful, it doesn't mean na lagi ka pong nakangiti. No? Baka po daling ka sa maribeles, no? Kapag ganyan ho. Being joyful, alam mo na talagang kahit may problema ka, hindi po nakikita ang problema sa iyo. Ang nakikita po sa iyo yung kapayapaan at pag-ibig na kay Kristo na binigay po sa iyo ng Diyos. Amen. We receive human approval. Makikita ka ng tao, bakit ang gaan-gaan ng loob ko sa taong ito? Bakit ang ganda ng aura niya? Hindi ba ayaw po natin nakikita yung retang malawot siya pa, makabusangot na
Amen? Ayaw po natin nung, ano na naman kaya ang problema ng ayaw mo rin makasama yan sa opisina, yung mga bugnutin, yung matampuhin, no? Yung mga sensitive, ayaw din natin makasama sa bahay po yan, lalo na. Gusto po natin kahit saan man tayo, sa trabaho man, sa eskwelahan man, o sa ating mga tahanan, gusto po natin laging masaya. Wala pong taong ayaw po nila na masaya kanilang buhay o puno ng kagalakan. Wala din pong taong ayaw po nilang kapayapaan. Bawat isa pong tao, gusto po nila ng kapayapaan, gusto rin po nilang kagalakan. Amen. Kaya ito po ang pag-uusapan po natin. At alam niyo po, ang pinakamasayang tao sa buong mundo, walang iba kundi mga Kristiyano. Because we have Jesus. Amen. Ang ating pong kagalakan, sabi po ni Paul, my joy knows no bounds. Ang aking kagalakan ay walang pader, wala siyang boundary. Limitless sa kagalakan ko. Why? Because of His relationship with the Lord Jesus. Kung tama ang relasyon mo kay Lord, ano man ang sitwasyon mo ngayong kapatid, dapat kang magalak. Dapat kang mamuhay na may kapayapaan. Dahil kahit ano pong nararanasan po natin, pinangako po ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. At ito po ang fruit po ng righteousness po natin is peace. No? Ang sabi po sa Isaiah 32:17, the fruit of that righteousness that we have in Jesus, sabi diyan, will be peace. Its effect will be quietness and confidence. Ati nga ba? Mawala yata. Okay, its effect will be quietness and confidence forever. Yan po ang epekto daw po niya. Kapag ikaw ay righteous because of Jesus, hindi pwedeng wala kang peace. Amen. Kapag tinanggap mo ang Lord, nung tinanggap po natin ang Lord, dapat po meron na tayong kapayapaan. Meron na tayo actually. Kaya lang, pilit po nating iniisip ang mga problema. Na ngayon po ay pag-aaralan po natin, paano po tayong kakaiba or natatangi yung ugali po natin kesa sa mga taong hindi nananampalataya sa Diyos. Nauna na nga po last week yung about po sa pag-ibig. Ngayon po, let us learn that we are distinct from the world because the Holy Spirit has given us joy and peace in our possessions. In other words, we have joy and peace with what we have. Kung ano ang meron mo. Sa mundo po, para sa kanila po, sa mundo po, sa mga taong makamundo, masaya lang sila kapag meron po silang bagong kotse, kung ano man pong bagong pinapangarap po nila. Pero sa atin po, meron ka mang bagong sasakyan o wala kang sasakyan o meron ka, kung ano man ang meron ka ngayon, I'm sure kahit papaano, meron tayo. Yung suot mong damit na yan, siguro naman di mo hiniram yan. Ringalwa, lindam kayo po kyung kapatid ko. I mean, meron ka talagang sariling mga pag-aari. Na kung ano po ang meron ho tayo ngayon, nung kailangan po maranasan pa rin natin na tayo po ay nagagalak at meron pa rin pong kapayapaan. Ang sabi po sa 1 Timothy 6:10, yet true godliness with contentment is itself great wealth. Or sa ibang salin na mas kilala po natin, yung godliness with contentment is great gain. What is great gain? Para itong kayamanan mo. Kung ikaw ay maka-Diyos at kontento ka sa Diyos, kontento ka kay Kristo, ito po ay kinukonsider na great wealth. Isa pong talaga pong yaman, na matinding yaman po. Sabi diyan, after all, we brought nothing with us when we came into the world and we can't take anything with us when we leave it. Nung pinanganak tayo, wala tayong dala. Sino po pinanganak dito nung pinanganak ka, meron kang dalang diamond? Wala po. Aalis din po tayong walang madadala. Sabi diyan, so if we have enough food and clothing, let us be content. Now, the other word for being contented or being satisfied is being happy. Kung meron ka ng damit at kumakain ka, sabi po, lalo na, baka mamaya pa lang, o bukas, di tangalwa kayo, laklak na noon naman kanya. Laklak yung piyesta kanini. Wala pa may nagkatira ka, Pastor John. So if we have enough food, sabi po dyan, in clothing, let us be content. Ibig sabihin, let us be happy. In other words, let us thank God. Kung ano ang meron mo, kumakain ka naman at hindi ka naman nakahubad. Alang makaimag-amen. Lord, buri ko, I want more than enough. Ang sabi po. Tuloy po natin, no? Paano po tayo and then after all, ang sabi po dyan, no? After all, verse 7. Verse 7 po. After all, we brought nothing with us when we came into the world. No, ulitin ko lang po ito. And we can't take anything with us when we leave it. So if we have enough food and clothing, let us be content.
And verse 9, sabi po dyan, but people who long to be rich, masama ho bang maging mayaman? No. Ang mga patriarchs po, sina Abraham, Isaac, and Jacob, kung mababasa niyo po sa book of Genesis, mawala yata. Mag-mic na ako mo nung... Miminaya mo. Oo, kasi may storbo ko. Fix nyo niya mo, George, please. Kakain. Okay na kanyan. Nauno ko rin ako. Nasakit, may storbo talagang. Okay. Ang sabi po dyan, hindi po masama ang mga patriarchs po natin, si Abraham, Isaac, and Jacob. Kung mababasa niyo po sa book of Genesis, they were very rich. Not just spiritually, pero very rich po sa material possessions po nila. They were very rich in gold, silver, and livestock. Ganun po sila kayaman. In fact, si Abraham po, nakaya po niyang pagalitan o i-rebuke ang king of Sodom dahil mas mayaman siya sa hari ng Sodom. Binibili po yung 318 na mga trained parang sundalo po ni mga warriors po ni Abraham. Pero sabi ni Abraham, hindi ko pagbibili sa ito kasi baka sabihin mo ikaw ang nagpayaman sa akin. Ang sabi po niya. Now, but longing to be rich, craving for material wealth is yun po ang masama. Kaya sabi diyan, people who long to be rich fall into temptation. Nangungurakot, nagkukurap, nagnanakaw, nandadaya. Ang sabi po diyan, entrapped by many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction. Kapag masyado mong gustong yumaman at nagmamadali kang mayaman, may mga alam po kayo, nagmamadaling yumaman, napapariwara, nagkakaroon ng mga demanda sa buhay dahil nagmamadali po. Ang sabi po, kung mababasa po kayo ng Proverbs, mas mabuti po yung unti-unti mong napaparami ang iyong yaman. Kesa na sa nagmamadali ka, ang madaling dumating na yaman ay mabilis din pong mawala. Hindi lang mawawala, magiging negative ka pa, puno ka pa ng utang. Kaya sabi po dyan, for the love of money is the root of all kinds of evil. Now, money is not evil, pero yung pag-ibig sa salapi, sa material wealth, ito po ang masama. So, hindi po masama ang pera. Amen? So, ang masama po yung masyado mong ibigin ang pera kesa sa Panginoon, masyado mong ibigin ang pera kesa sa pamilya mo, kesa sa kapwa-tao mo. Ito po ang masama. At kapag ganun na po, because it is the root of all evil, wala po siyang joy at wala po siyang kapayapaan. Now, sabi po dyan, and some people craving money, ito po yung, they long to be rich, they crave for money. Alam niyo po yung crave, masyado po nilang ninanasa, napag-aralan na po natin ito, ibig sabihin ng craving, masyado po nilang dinidesire na yumaman, magkaroon ng maraming pera, have wandered from the true faith. Dati po silang nasa tamang pananampalataya, pero nawala sila because of love for money. And ang sabi dyan, and pierce themselves with many sorrows. Wala ng joy, wala ng kapayapaan. And that is why it is very important that yung sinasabi natin that we have joy and peace in our possessions or with our possessions. Ibig sabihin po niyan, we are happy kahit anong kalagayan natin ngayon. Amen. It does not mean hindi ka na mangangarap ng bagong bahay o magpe-pray ng bagong bahay. It does not mean na hindi ka na magpe-pray na aasenso ang iyong pamilya. No. Ang ibig sabihin po niyan, kahit anong meron ka ngayon, maging masaya ka, maging kontento ka, dahil kapag nakita ng Diyos na please ang Lord, you have peace and joy. Remember, God is pleased when you live in peace and joy. At kapag ikaw ay merong kapayapaan at kagalakan, kahit anong meron mo ngayon, bukas ipopromote ka ng Lord. Darating na yung answered prayer mo. What you need for today is magalak ka, pumayapa ka, ibig sabihin po yan, magpasalamat ka kahit ano ang sitwasyon mo ngayon. Huwag mong inkumpara ang sarili mo sa iba. Basta't sabihin mo, ikaw ay blessed dahil nasa iyo pa rin si Jesus. Amen. In Philippians 4:11-13, si Paul po ay natutunan po niya na makontento. So being contented, being satisfied, being happy is a learning process. Ang sabi po niyan, not that I was ever in need, for I have learned how to be content with whatever I have. Natutunan ko na maging masaya, maging kontento, magpasalamat sa Diyos kung ano man ang meron ako. I know how to live on almost nothing, ang sabi ko dyan, or with everything. Alam ko pa paano mabuhay ng halos wala na. O yung masagana, ibig po sa Tagalog po, masagana. I have learned the secret of living in every situation, whether it is with a full stomach,
Or empty with plenty or little? Sino po ang gutom na ngayon? No, mamaya po tapos ng mekos-mekos na yan. Meron man mag-invite sa'yo sa piyesta o wala. No? Gutom ka man o busog. Katulad po ni Apostle Paul, you need to learn. And then, for us to learn, we need self-discipline. Na hindi, makukontento ako. Kahit hindi ako in-invite ng kapitbahay ko sa piyesta niya. No, kahit nagugutom na ako, kahit na napahaba si pastor, gutom na ako, makukontento pa rin ako. Ibig sabihin, magpapasalamat pa rin ako, magiging masaya pa rin ako dahil ang Diyos ang aking contentment. Amen. Kaya po si Paul ang sabi po, and then, dito po niya sinabi yung, for I can do everything. I can do all things. Ito po yung context talaga niya. I can do everything through Christ who gives me strength. Magagawa ko ang lahat ng bagay. Ibig sabihin po niyan, mapagtatagumpayan mo ang lahat ng bagay. Si Kristo po kasi ang nagbibigay ng kalakasan sa atin. Anong mga bagay nito? Mga bagay na mga pagsubok, kung minsan meron ka, kung minsan wala ka. Mapagtatagumpayan mo yung tukso dahil po sa dami ng blessing. Natutukso ka na parang mag-love for money, love of money. At matutukso rin kung minsan na magreklamo, halos gusto nang magreklamo sa Diyos, pero pinapaalala ng Holy Spirit sa iyo, no, you need to be thankful kahit anong sitwasyon. Dahil dito, dahil kay Kristo na nasa ating pong mga puso, kahit anong sitwasyon mo, mapagtatagumpayan mo. May pera ka o wala, gutom ka o busog ka, masagana o hindi masagana ang iyong pamumuhay ngayon, mapagtatagumpayan mo ang buhay dahil kay Kristo na nagbibigay po sa atin ng kalakasan. Lahat po ng nakaunawa doon magsabing, Amen. 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 Alam niyo ho, marami pong mga tao po ngayon na talaga pong they're craving for kung ano-ano po. Yung iba po sa atin, no, I hope, wala na po tumataya sa inyo sa wedding. Wala na po, Pastor. Loto na lang. Loto ka talaga, no? Alam niyo po, ayaw po ng Lord na umasa po tayo sa ganyan. Umasa po tayo kay Lord. Nakita na po natin, napakarami na pong mga testimony dito na paano po sila pinagpala ng Lord. Yung mga talaga pong naging masagana po, naging multi-million ang business po nila from, ako po, nakita ko po ito from the scratch po, nag-start po sila. Pero dahil nagtiwala sila sa Lord, hindi sila tumaya ng, tingalwa kaya kayo, Lord, tumod ko mo kayo ng loto ngayon eh. Andiyan pang 50% ibeke pa. Sa ulan mo pa yung ginawa yan. Makontento po tayo kung anong meron ho tayo. Huwag ho tayong magsugal. Ditang lari mag-amen. Noong ka rin kamag-anak yung ating kematen, ko pa sugal. Sayang kasi pasortang tong. Anong sayang yung tong? Balampatin mo niyang babaldugin kaya kang kaladwak yung impyerno. Alam niyo po, wala pa hong yumaman sa sugal. Ang tinokong balong, ring mi kakwalta mo, ring bangka. Timo yung kasino yung mga bangka, barkuya. Kukunanangan. Sila lang po yung yumayaman. Meron ka bang, kaya yung manibat niyang sinabong niya. May kasaliyang motor. Ay talaga, dati yung maka-SUV. So we are distinct from the world because Jesus is our satisfaction. Amen? Tayo po'y kakaiba. Dapat po kakaiba ang mga Kristiyano dahil ang ating pong joy and peace is the Lord Jesus alone. Wala na pong iba. Amen. Na ngayon po, kahit ano pong mangyari po sa ating mga buhay, alam niyo po kahit hindi ka magkaroon ng ganitong bago, because ang sabi po ni Lord, life does not consist of many possessions. Nasa Luke 12:15 po ito. Sabi niya, watch out, be on your guard. No? Magbantay kayo, bantayin niyo yung sarili niyo. No, guard, sabi po ng Proverbs 4, I think 22, na above all else, guard your heart. No? And then sabi po dyan, watch out, be on your guard against all kinds of greed. Lahat ng klase ng kasakiman, lahat ng klase ng kasibaan, ang sabi po dyan, because ang sabi po ng Lord, life does not consist in abundance of possession. Ang buhay ay hindi po siya na-define o hindi siya nasusukat sa dami ng iyong ari-arian. Anong pakialam ng ibang tao? Ikaw lang yung tingnan mo. Alam niyo po, ako minsan yung ibang tao, sa na lang po, nung minsan sabi ko sa misis ko, bakit kayo mga babae, mahilig kayo sa bag? No? Pero kami, wala kaming pakialam kahit anong bag nyo.
Kahit Gucci pa yan, ano, hindi namin tinitigil. Ay, maka-Gucci, ay, makakaya. Wala kami pakialam. Kung minsan, ikamoy ang conscious eh. Kita kanini, maka-Gucci ko, tingalawa, maka-Versace ko. Versace sana. Versace. May pamukha social, Versace. Yung iba, ay, hakit na kanini, bayo ko sa Ken. Ika mo, may kakagatarin nga naman tao, wala naman pakialam. Mamaratot ka mo ka dito. Ano minsan ho, bibirwa na ang Pastor John, yun daw yung bagong Innova niya. Alam niyo ba ang bagong Innova ni Pastor John? May pogi yan. Lalo. Sabi niya, di na ano itang kakabugya. Nanong kakabug-kabug. Ito sound system na. Ay, aran nasa ko na yan, nga nakanako ako. Kapartutan mo nga, gana-gana ngayon ako. Putang ikang makasake, ang aklak ka, rimag-enjoy, detang kang kilwan. O dinuburi mo yung buklat yan, lumuwal na ka mo, may sasakyan. Maraming mga bagay na gusto mong gawin para po ipakita sa tao na ikaw ay meron kang ganito, meron kang ganyan. Yung iba nga, panibat po kayong sulod na. Nung makaredya naman pantalon, pati brief, makaredya, pati sapatos, makaredya. Terno-terno na po yan eh. But life does not consist kung anong meron ka. Ang sabi po ng ating pong Panginoon. Alam niyo po, kung hindi man po dumating yung mga pinapangarap po natin or mawala man yung nasa atin po ngayon, wala na mag-amen kayo mga kanyan, no? Remember, we have a better and lasting possessions in heaven. Dito po sa Hebrews 10:34, sabi po dyan, you suffered along with those in prison and joyfully accepted the confiscation of your property. During this time, nung sinula po ng almost 2,000 years ago, ang mga Kristiyano po noon, hindi lang pinapatay, kundi kinukuha po yung mga ari-arian po nila. Kaya sabi po ng author ng Hebrews po dito, no, ang sabi po dyan, you joyfully accepted. No, natutuwa kayo na wala yung mga property ninyo because yun nyo, dahil alam nyo, ang sabi dyan, dapat alam din po natin. Yun nyo, sabi po ng author po dito, that you yourselves had a better and lasting possessions. Saan po yun? Sa langit. Alam niyo po yung inaawit po nating I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old and someday yonder we'll never more wander but walk on streets that are purest gold. Kung hindi ka man magkaroon ng magandang bahay dito, kapatid, huwag kang magtampo sa Diyos. Hindi mo man makamtan yung pangarap mo na material, huwag kang magtampo sa Diyos. Dahil sa langit pa lang, yung gate pa lang malaking perlas na po. Pagpasok mo sa langit po, yung pong tinutungtungan mo, pure gold po siya, parang salamin. Ganun po katindi. Kaya bawal na rin manakaw ka rin, mangurakot. Kasi kulkulan data kita pang gate. Kanya dadala daw po rin kayong impyerno. Hey, sayang gold ay niyan. Wow, makanya lamaran lata kasi talaga eh. Kaya sabi po dyan, no, natutuwa pa rin kayo. Meron pa rin kayong joy, nagagalak pa rin kayo dahil kahit kinuha. No, pero yung iba po, magkapatid. Nagdedemandahan dahil sa kapirasong lupa. Dati po yung magkakapatid, ano po yan, nagmamahalan. O, may problema dito ang asawa, demonyo lang. Pata kayo sabihan na, ano pa, mo niya mo koya mo, bunso ka yan. Kanya yan pa. Nung lawin mo yung asawa mo kanta, at niyang kain. Dapat pag-chepa kanya yung asawa mo, get me behind me, Satan. Alam niyo po, batuto po tayo kay Father Abraham. Noong nag-aaway na po yung mga servants yung kanyang pamangkin na si Lot, tsaka po yung servants ni Abraham. Sobrang dami na po ng kanilang yaman. Sabi ni Abraham, di dapat tayo mag-away, magkadugo tayo, sabi niya. Mamili ka, kung pupunta ka sa kanan, pupunta ako sa kaliwa ka niya. So pinili po niya, napakayaman, kinuha niya lahat. So parang hindi po niya tinaran ng kanyang uncle, no? Bagos, sinalaboya mo ikay, Lot. Pero hindi nagalit po si Abraham. Ang sabi po ng Lord, nung paalis na po si Abraham, nawala po yung mga magagandang possessions halos na kay Lot. Abraham kanya, talagang pagpapalain kita. Lahat ng nakikita mo, natatano na lupa mo yan, sa iyo lahat yan, sabi po. Alam niyo po, kung magkapatid naman po kayo, no? Kung ikaw ay Kristiyano, gusto mong pagpalain ng Lord,
Huwag mo nang, kung inaagaw sa'yo ng kapatid mo na, pabayaan mo na. Etong mga to, hindi man kapatid. Inaagaw po sa kanila ng mga Romano ang mga lupa po nila. And yet, meron pa rin silang joy. Pero sa atin po, iniim mo kasi atin dyan, pastor. Ano pang makanyan? Minanamiya po ito na kaya. At nanong sabihan na rin asawa yung demonyo, mag-aaral na pa rin kayo. Nag-aaral pa yung panganay mo, nag-aaral pa yung mga bata, may utang pa tayo. Yan na yung answered prayer ni Lord. Kunin mo sa kuya yung answered prayer ni Lord. Pero pag-ipatinin kayo. Life does not consist with pag ikaw po ay nagbigay, nagparaya, lahat po na nagpaparaya, pinagpapalang lubos. Higit po sa lahat, alam niyo po, kung inaaway mo yung isang tao dahil lang sa isang property, wala kang kapayapaan. Lumiliit ang iyong mundo. Wala kang kagalakan. Pero kung pag hindi ka nag-aagrabyado, kahit saan ka magpunta, wala kang inaalala. Hindi ka umiiwas sa daan. Alam niyo po yung umiiwas sa daan? Lalatingin kaya kang yato. Huling ating kang kapate. So always remember that, na kung kayo po man ay inaagrabyado, napag-aralan po natin to last week. Amen? Huwag po kayong gaganti. Ang Lord po ang gaganti. Kayo po ay gagantimpalaan ng malaki ng Lord. Kung patuloy kayong iibig sa kapwa ninyo, lalo na kung mga kapatid ninyo. Amen. Deta pong ating gabon kaya kayo magsabing amen. Amen. Praise the Lord. So number 2, we are distinct from the world because the Holy Spirit has given us joy and peace in our troubles. Pag sinabing in our trouble, in our sufferings, in our problems, in our trials, in our testing. Sabi po ni James 1:2-4, sabi po dyan, dear friends, dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. Mga kapatid, ang sabi po ni James, ni Santiago, kung may mga pagsubok na dumarating sa inyo, sabi po dyan, no, niya po yan, i-consider nyo, i-consider po, no, ituring nyo na isang matinding kagalakan. Isang opportunity na ikaw ay magalak. Para pong nung bata po ako, nung nababasa ko po yan, yun, di ka problema, may ili ka pa. Mala Freddy Aguilar rin datang na yan. Di ba, tawanan mong problema, sabi ni Freddy Aguilar. Pero hindi po talaga tawanan po ito. Meron kang joy dahil alam mo, kung babasahin niyo po ang James, sa verse 12 po dyan, pinagpala daw po ang tao, blessed is the man who perseveres under trial. Pinagpala ang taong nadagumpay sa mga pagsubok. Because having stood the test, ang sabi po dyan, he will reward, ang sabi po dyan, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Pinagpapala po yung nagtatagumpay sa mga pagsubok. So kung may mga pagsubok ka ngayon, kapatid, instead of magreklamo ka sa Diyos, magpasalamat ka, ang sabihin mo, Lord, salamat po, nagagalak ako dahil itong pagsubok nito, pagkatapos ng pagsubok nito, katulad ni Job, double blessing ang ibabalik mo. Amen. Hindi po sinungaling ang Diyos. Sigurado pong gagawin po niya yon. Kaya ang sabi po dito sa verse 3, for you know, when you know that when your faith is tested, then always remember, ang pananampalataya kailangan masubok kung tunay po yan. Kaya one of the main reasons bakit tayo dumadaan ng mga pagsubok is para mapatunayan po natin sa sarili po natin na tunay nga tayong nananampalataya sa Diyos. Kaya sabi diyan, you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Ang iyong pagbabata, ang iyong pagpapasensya, pwede po siyang lumago. Lumago ka sa iyong pananampalataya, lalago po ang iyong pagpapasensya. Sabi po dyan, so let it grow, let it grow, let it grow. No, sabi dyan, for when your endurance is fully developed, sabi po dyan, you will be perfect, complete, and needing nothing. Ang word perfect po dyan, you will be mature. Hindi ka na matampuhin, lalo na sa Diyos. So ano man po ang pagsubok, Lord, salamat po. This is an opportunity na ako ay mag-grow. Mag-grow ka lang if you will never complain. Whenever you complain, you are opening doors for the evil spirits para makagawa po ng sumpa sa iyo. Hindi na po tayo sinusumpa ng Diyos dahil kinuha na po ni Kristo ang lahat ng sumpa. But whenever you complain before God, para mong binubuksan ang pintuan ng iyong buhay para ang mga evil spirit, ang mga demonyo ay makagawa po ng mga sumpa sa iyong buhay. Kaya nga po, in everything give thanks because being thankful to God, praising God is so powerful. Na matindi na ang pagsubok mo, pero nagpupuri ka pa rin sa Lord. Para po si Job. Pinatay po ni Satanas ang 10 anak niya. Lahat po ng ari-arian po niya, kinuha ni Satanas. Mahirap pa siya ngayon sa daga. Nagkaroon pa po siya ng karamdaman mula ulo hanggang talampakan.
Pero ang sabi po niya, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumuha, purihin ang pangalan ni Yahweh. Now, that is true faith. Yun ang tunay na pananampalataya. Hindi ka nagpapasalamat sa Diyos dahil meron ka lang pagpapala. Totoo po yung magpasalamat tayo sa mga blessing. Pero magpasalamat pa rin tayo kahit may mga pagsubok. Dahil alam po natin, nung nanatiling tapat si Job hanggang huli po, binalik po ng Lord, doble ang kanyang pagpapala at ang kanyang buhay, doble po ang haba ng kanyang buhay. At hindi po siya namatay na mayroong karamdaman, basta kinuha na lang po siya ng Lord. Lahat po ng mga nananampalataya sa Bible, para po si Moses, 120 years old, hindi po siya namatay na mayroong karamdaman. Huwag niyo pong i-declare. Kung minsan po may mga nagte-testimony, pag matanda na po ako, nakaratay na ako sa barig at naka-pampers na lang ako, para mong sinusumpa ang sarili mo. Pwede po tayong mamatay na walang karamdaman, yung natulog ka lang tapos wala na. Dahil alam ako, sandang may bangungot. Balo mo na yung may bangungot, makakanya niya. Pero nung medyo makasmile, aliyakin mo na yung Lord yan. Amen? Kaya nga yung iba po, kapag nagsalita ka ng hindi maganda sa iyong sarili, yan, rumate ka pilang banwa, bayo ka mate. Hindi ba maganda yung mamatay ka na lang na hindi mo naramdaman? Amen? O nino nang bisa muna. Bala the Lord, joke. So don't complain. Alam niyo bakit hindi tayo magko-complain? Kasi kahit anong pagsubok na meron tayo, magtatagumpay pa rin po tayo. Sa John 16:33 sabi niyan, I've told you this so that my peace will be with you. In the world you will have trouble, tribulation, sabi. Cheer up, ang sabi po ng Panginoon. Magalak ka. Be of good courage. Ang sabi po ng Panginoon, I have overcome the world. Kung pinagtagumpayan na ni Kristo ang mundo at nasa iyo si Kristo, ibig sabihin niya, kapatid, kahit anong pagsubok ang ibato ni Satanas sa iyo, magtatagumpay at magtatagumpay ka. Kung ikaw lang ay mag-cheer up. Kung mayroon kang kagalakan. I've been a dialysis for kanina sa E80. Yung dating Itbulaga. Madalang na po kayo manood ng misis ko na sabay. Napanood ko po yung sa Nanuita, yung mga nagda-dialysis. Wag ganun, oy. Makita mo po talaga yung nila, mga struggles po nila. But I thank the Lord for almost 17 years po. Marami po talagang struggle being a dialysis patient. Ako po, magsa-17 years na this coming January. Pero natutunan ko po, nung una po, nawala ang kagalakan ko, nawala ang kapayapaan ko, parang sabi ko, mamamatay na ako nito. But I've learned, nung nagbabad po ako sa salita ng Diyos, worshiping the Lord and thanking the Lord kahit anong sitwasyon ko. I've learned po yung 1 Thessalonians 5:16 to 18 na be joyful always, pray continually, give thanks in all circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. It doesn't mean that you give thanks na meron kang cancer. No, you give thanks na kahit meron kang cancer, you give thanks na kahit nagdadialysis ka, alam mo matagumpay ka dahil kay Kristo. Amen. At dahil doon po, marami po kaming naging pagsubok ho, no, na nagkaroon po ako ng heart enlargement. Yung po sabi ng doktor, anytime mamamatay ka na. At ang misis ko po, 2018 na ICU po siya. Katulad po nung naawit po natin kanina, it is well with my soul. Nasabi ko po yun, Lord, okay lang, alam ko meron ka magandang plano. Na COVID po ako 2020, last year po, sumabog ang fistula ko. Muntik na pong maubos ng dugo ko, muntik na po akong mamatay. But ang Lord po, mabuti pa rin siya. Hindi po nawala ang kagalakan. Kahit po kailan, 3 beses po kami na PUI or nakulong po sa bahay dahil mga PUI po kami during 2020. Alam niyo pa po yung PUI, naalala niyo pa? Or PUM, no, naalala niyo pa yung 2020. Mga kapitbahay po namin, ilan sa mga kapitbahay po namin, dinampot po sila. Pero kami, nag-pray kami kay Lord, hindi kami dadamputin. Hindi po kami dinampot. Hindi rin po nawala ang kapayapaan, kagalakan po namin, kahit po nung nasa COVID po ako. Dahil po ang kagalakan po natin, hindi po nakabase sa sitwasyon. Hindi nakabase sa kung anong nararamdaman mo. Because ang pananampalataya po is not based on what we feel or what we see. Faith is based on your relationship with Jesus na kahit anong mangyari, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen. At kaya nga po, sabi po ng Lord, be of good cheer. No, cheer up. Ang sabi po na po yan, kahit anong mga pagsubok. Sino po may mga pagsubok sa inyo? Alam niyo po, ngayon pa lang, magalak na kayo. Nalilito po ang dyablo, ang mga demonyo, kapag meron kang problema, pero nagsasaya ka pa rin. Dininan ko rin problema. Mag-praise and worship ya pa yan. Kaya nang gawa ng dyablo, lakwanta na yan. Kasakit na yung tao ngayon.
Hindi po magtatagumpay ang dyablo sa inyo kapag nakita niya, kahit matindi ang pagsubok mo, ikaw ay nagagalak pa rin sa Panginoon. Nakita na po natin to kahit noong 2020 para pong nasa kadiliman po tayo, pero nagliliwanag pa rin si Kristo po sa atin. Bakit po? Dahil patuloy pa rin po tayo yung nagagalak at mayroong kapayapaan. Dahil po doon, na kahit po 2020 pandemic, no, nakasarado po tayo, binigyan po tayo ng Lord ng 3 lote, na hindi po biro po ang amount. Because pinagpapala po ng Lord ang mga taong dumadaan man sila ng pagsubok, pero naggagalak pa rin sila, meron pa rin silang kapayapaan dahil alam nila, nagtitiwala sila kay Kristo na tinanggap nila bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Kaya kapatid, kahit anong nararanasan mo ngayon, magalak ka na. Amen. Andiyan kami invite kayong piesto. Kaya balo nung ating pabumagtaw kayo, no? I don't know, no? But wala na pumagtaw yan yung offer na naman kayong idol, di ba? Ngayon sabi na rin nga, pwede tayo na magpamiesta yan. Anyway po, tuloy po natin dito po sa Philippians 4:6. No? Alam niyo po, kung mawala man ang kapayapaan po natin, it is true, no? Hindi ko mo sinasabi ko po ito, dapat puno tayo ng kapayapaan at kagalakan. Hindi ko mo, ito po ang ay hindi na nawawala. Hindi ko mo ito po nakasulat sa Bible din po. Makita natin sa Bible, nawawala din po kung minsan yung kagalakan po natin, kapayapaan. Naranasan po natin to. Nararanasan ko rin po ito. Pero kapag nararanasan po natin, ano po yung magandang gawin po natin? Mag-pray lang po tayo. Kaya sabi po dyan, don't worry about anything, instead pray. Kung nawawala na po yung kagalakan mo, yung kapayapaan mo, pray. Mag-pray ka lang kay Lord. Sabi po dyan, tell God what, because there is power in prayer. Inaalaw mo ang Diyos na kumilos sa buhay mo. Kasi ang Diyos po, napaka-gentle po niya. Hindi niya basta pakikilaman ng buhay mo. If you will not pray, if you will not allow Him na mag-intervene sa buhay mo. So prayer is allowing God to work in your lives. Kaya tell God what you need. Ang sabi diyan, and thank Him for all He has done. Sa ibang salin po, pray with thanksgiving. And then sabi diyan, then you will experience God's peace. After praying with all your heart, sinabi mo talaga sa Lord kung anong sitwasyon mo, Lord. Hindi po masama sa Lord na sabihin mo, Lord, ito po yung pangangailangan ko. Huwag ka lang magreklamo, Lord, bakit ganun? Huwag mo nang tanungin po bakit ganun o kung anong nangyari ho. Because lahat po ng nangyayari sa ating mga buhay, sabi po ng Romans 8:28, all things work together for good. And we know that all things work together for good to them who love God and to them who are called according to His purpose. May purpose po ang Lord. Kung mahal mo ang Lord, all things will work together for good. Kung mahal mo ang Lord. Amen. Kaya huwag na po tayo magreklamo, then you will experience God's peace. Ang sabi diyan, which exceeds, ang sabi po diyan, anything we can understand. Sa lumang English po, it is the peace that passeth all understanding. And then sabi diyan, His peace will guard your hearts and minds. Magkakaroon ka na muli ng joy and peace kapag binigay mo po kay Lord. No, sabi po ng I think 2 Peter or 1 Peter 5:7, cast your cares upon Him, for He cares for you. So as you live in Christ Jesus, ang sabi po diyan, magtiwala ka lang kay Lord, kapatid. No, at bibigyan ka muli ng kapayapaan. Kaya sabi ng Lord sa Matthew 11:28, come to me. Lapit kayo sa akin, mag-pray kayo. Sabi po diyan, come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Bibigyan ka ng rest. Anong rest po ito? Bibigyan ko muli ng Lord ng joy at saka po peace. Alam niyo po kasi kahit na kapag meron kang kagalakan, hindi ka po napapagod. Kapag masaya ka sa ginagawa mo, hindi ka napapagod. Di ba? Ang mga bata, kahit po takbo ng takbo yan. Naglalaro po. Hindi po sila napapagod. Bakit? Masaya sila sa ginagawa nilang paglalaro. Pero utusan mo o magugas ka ng pinggan, dahil hindi sila masaya doon, hindi pa man nakakapagano po, pagod na sila. Kaya po ang sikreto, ano man ang gawin mo, maglinis ka ng bahay, magtrabaho ka, at kahit may pagsubok ka, kapag nagagalak ka, hindi ka ma-stress, hindi ka mapapagod. Jesus will give you rest. Siya po ang kapayapaan po natin. We will find strength in Him. Bibigyan tayo ng kapahingan ng Panginoon, bibigyan tayo ng kalakasan because nagtitiwala tayo sa Kanya. And that is why we are distinct from the world, because Jesus is our rest. Jesus is our peace. Jesus is our joy. Number 3, we are distinct from the world because the Holy Spirit has given us joy and peace in facing death.
Marami pong tao na takot pong mamatay dahil uncertain po ang pupuntahan po nila. Pero kung ikaw ay na kay Kristo, alam niyo po, hindi tayo dapat matakot mamatay. Napatunayan po natin kung sino yung mga tunay na Kristiyano during the pandemic noong 2020. Marami pong nagtago. Kung minsan po nakakalungkot, pastor pa sila. Alam niyo po kapag nagpastor ka, ganito po kasi sasabihin mo kay Lord. Ewan ko sa ibang pastor. No? Pero ako po, nung nagpastor po ako, sabi ko, Lord, sige, gamitin mo na po ang buhay ko. Hanggang mamatay po ako, gamitin mong buhay ko. Yun po ang pagpapastor. In fact, di lang pagpapastor. Kapag ikaw ay naging Kristiyano, para sinasabi mo, Lord, sa iyo na po ang buhay ko, gamitin mo ang buhay ko hanggang kamatayan sa iyo ako. Remember po si Nokseng? Kilala niyo pa yung Nokseng? Yung sumulat po ng I have decided sa India. No turning back, pinatay po ang kanyang mga pamilya, pero ang sabi po niya, kahit mamatay siya, no turning back, susunod pa rin siya kay Kristo. Namatay po siya sumusunod kay Kristo. No turning back. Hindi po ibig sabihin na kawawa po sila. Saan po sila napunta? Sa langit naman. Kung mamamatay tayo, sa langit naman po. Alam niyo po, gustuhin man po natin, pag-usapan man po natin o hindi ang kamatayan, ang kamatayan po hindi siya maiiwasan. Eh, ba't pinag-usapan natin yan, Pastor? Ganyan. Pag-usapan man natin yan, araw-araw may namamatay po, minuto may namamatay po. Ang ibig sabihin po, totoo po ang kamatayan. Wala pong nabubuhay dito sa mundong ito ng habang buhay. May kakilala ho ba kayo na 200, 300, 500 years old na po sila? Wala po. Baka maaaring may 100 years old pero malapit na po siyang mamatay. Actually po, nung lawin niyo po rin ang 100 years old, may get na. Wala po bang kailangan mo makatalakad eh. Kasi po talagang tumatanda po. Ang pagtanda po, ibig sabihin mo ng pagtanda, unti-unti ka namamatay. Pero pagdating mo sa langit, wala nang pagtanda dahil wala nang kamatayan. Amen. Kaya alam niyo po, kung ano po talagang edad niyo, huwag niyo nang itago. Kung ibig sabihin pong mataas na po ang edad mo, kung halimbawa nasa 90 ka na, nasa 80 ka na, ibig sabihin po niyan, pinagpala ka ng long life, Lord. Yung iba, nahiya pa. Bakit at marinig ka? Tiyuna makingitsuram. Praise the Lord, no? Dito po sa Hebrews 2:14-15, ang sabi po dyan, because God's children are human beings made of flesh and blood, the Son also became flesh and blood. For only as human being could He die. Alam niyo po, kahit hindi po yung topic natin ito, no, makita niyo po ito, bakit nagkatawang tao si Kristo. Si Kristo po hindi lang siya tao. Napakaliwanag po sa Bible, hanggang Book of Revelation. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Eh, paniwala ni Manalo. Eh, no, mamasa ding iglesia, uuling, pag binasa ding Bible, makikita po nila, opo, tao si Kristo. Pero hindi lang siya tao, Diyos siya na nagkatawang tao. Andiyan na ano may baliktad ng Bible, eh, nakamanmulala, basan niya kapatid. Kristo, Diyos siya na may katawang tao. Bakit po? Kasi po, sabi po dyan, for only as human being could He die. Hindi mo siya mapapatay, hindi siya pwedeng ialay ang kanyang buhay na bilang Diyos. Kaya siya nagkatawang tao para mamatay siya sa ating mga kasalanan. Dahil ang mga kasalanan po, kamatayan ang kabayaran. Pero sino dapat ang mamatay? Ang dapat mamatay yung banal. Walang banal po sa tao. Si Kristo lang na nagkatawang tao, silang po ang banal. Kaya nga po, bayad ang mga utang po natin. Bayad ang mga kasalanan po natin. Amen. Kaya sabi po dyan, for only as human being could He die, and only by dying could He break the power of the devil. Tingnan niyo po ito. Dapat lang po siyang mamatay para po mapagtagumpayan niya ang dyablo. Na meron pong sabihan, who had the power of death. Ang may hawak po ng kapangyarihan ng kamatayan ay ang dyablo. Kaya po namatay si Kristo para mapagtagumpayan ang kasalanan, mapagtagumpayan po ang kamatayan. Kaya sabi diyan, only in this way could He set free all who have lived their lives as slaves to the fear of dying. Ano po ibig sabihin po niyan? Ngayong tinanggap mo na si Kristo, tinanggap po natin ang Panginoon, hindi na tayo dapat takot mamatay. Mapatay man tayo ni Satanas. Alam niyo po, nung nasa COVID po ako noong September 2020, lagi po kaming, dahil po sa ikaw lang mag-isa sa kwarto, na medyo dim light pa po yung ewan ko, nagtitipid po ata ang hospital na pinuntahan ko po noon. Ang lagi mong kausap, ang Diyos. Pero kausap mo rin ang dyablo. Ang dyablo po, nung po namatay po yung katabi ko, yun, namatay ng katabi mo, 1 million ang kanya, ikaw rin.
hindi ka man nag-take nung ganyan-ganyan na gamot, lalo kang mamamatay, sabi ng diablo sa akin. Alam mo, sabi ko sa akin, that time, 14 years pa lang po ako nagda-dialysis. 14 years mo na akong pinapatay, pero hindi mo ako napapatay dahil ang Diyos ang nagpo-protect pa sa akin. Pero although, sasabihan ng matay ako, may busit ko, sabi ko, okay, sige, nung matay ako man, na ka man abayan keng impyerno mo. Ha? Muli ko keng kago. Di may nahimik ya. Dahil alam niya, hindi ako takot mamatay. Kapag nalaman ng diablo na hindi ka takot mamatay, hihintuin ka na niya sa kamatayan. Dahil alam niya, hindi siya magtatagumpay. Kaya wag po kami mamatay. Kahit sabihin po ng doktor, kung sabi ng doktor sa iyo, meron kang cancer, no? Meron ka na lang ilang araw o ilang linggo, ilang buwan ka na lang mabubuhay. Ako po, naranasan ko na yan. Sabi po ng doktor, hindi araw, hindi buwan. Anytime, mamamatay ka, Manny, sabi po niya sa akin. Dahil napakalaki ng puso mo. At ang tibok ng puso mo, iba po yung, para pong gumagano po ito talaga. Wala pong ito, hindi po exaggeration po yun. Kaya po nagulat po. Kaya ang sabi ng doktor sa akin, magpaalam ka na sa mga mahal mo sa buhay dahil anytime mabubuwal ka. Yun po sabi niya, anytime. Pero alam niyo po, ang sabi ko po, nung paglabas ko, umiiyak po ako, mamamatay na pala ako, Lord, ganyan. Pero sabi ko, Lord, hindi po siya ang final say ng buhay ko. Ikaw ang final say ng buhay ko. Ang sabi ng Panginoon, therefore, ang sabi niya, huwag kang matakot kahit anong sabihin ng doktor sa iyo. Alam niyo po yung dati hindi mo man alam na may cancer ka, pero ngayon check up ka, stage 5 ka na, wala na yung joy mo. Pero hindi mo alam, nung hindi mo pa alam na may cancer ka, meron ka na palang stage 1 na ilang taon na, stage 2 ilang taon na, pero nagsasaya ka, humaba pa ang buhay mo. Pero nung nalaman mo na meron kang cancer, agad mete ka, bakit Aldolto? Matay na ako kanila na kayo. Nung Aldolto, isipan mo, matay na ka mo. Alam niyo po kung ako iniisip ko, matay na ako, kadita pa, mete na ako. Pero binigyan po ako ng verse ng Lord sa Psalms 118:17, I will not die but live, and I will declare what the Lord has done. Pinanghawakan ko po yan. Yung verse pong yan, ang sabi niya, I will not die but live, no? And I will proclaim what the Lord has done. Kaya sinasabi ko po sa inyo ngayon, bakit po ako buhay na 17 years na nagda-dialysis? It is because of Jesus. It is because of the Word of God na pinanghawakan ko po. Hindi ko na po pinabayaan na mawala yung aking joy at saka po peace because my joy and peace is Jesus. Wala na pong iba. And dapat po natin matutunan po ito. Nung hindi mo pa alam na meron ka palang cancer, nagsasaya ka pa. Alam niyo po, kahit sabihin ng doktor na may cancer ka, magsaya ka pa rin dahil magpapahaba pa rin sa iyo ng buhay yun. At ito pa yung maganda. Kapag nagsasaya ka, matatalo mo yung cancer na yon dahil walang cancer, walang karamdaman na pwedeng magtagumpay kay Jesus. Amen. Kaya nga po, anuman sitwasyon po natin, cancer man sa bulsa. Amen. Magsaya ka, kapatid, dahil matagumpay ka na kay Lord. Amen. Philippians 1:21, for to me, sa akin, sabi po ni Paul, to live is Christ. Ang mabuhay para kay Kristo. Ibig sabihin, He is my source of joy, my reason to live. And to die is gain, for I will be with Him in eternity. Pakinabang po ang kamatayan kung ikaw ay nabuhay kay Kristo. Kung mamamatay man tayo, wag po tayong matakot, uuwi po tayo sa langit. Tandaan niyo po itong salita kong ito. Alam niyo po, pag namatay po tayo, napunta ng langit, baka sabihin niyo, sana kalita ako pamete. Dahil iba po sa langit, wala nang karamdaman, wala nang gutom, wala nang utang. Hindi ka na kailangan bumangon po ng maaga para magtrabaho. Amen? Hindi ka na dapat wala ka na maririnig pong marites doon. Sa akin po, blessing po yun. Wala nang maninira sa iyo. Amen? Kaya sabi po din ni David, King David sa Psalms 23:4, alam po natin ito, no? Yung the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Ang Panginoon ng aking pastor, hindi ako mangangailangan, hindi ako magkukulang. Even though, sabi po sa verse 4, I walk through the valley of shadow of death. Sino po sa inyo parang lumalakad po kayo sa valley of shadow of death, na parang kamatayan itong inaarap ko, ito kamatayan sa aking finances, kamatayan sa aking relasyon, sa aking pamilya, kamatayan sa aking physical. Sabi diyan, even though I walk, ako po literal po akong, ilang beses na po akong buntik mamatay. Ang dialysis patient po, literal po silang lumalakad sa valley of shadow of death. Pero kahit ganyan, ang sabi po ni David, I will fear no evil. Bakit? Sabi po diyan, for you are with me. Kailangan kang maniwala na kasama mo ang Diyos. Kahit mag-isa ka, ito po yung lagi ko sinasabi sa dialysis, o kuya, sino ang mo? Alam po, nung una-una ako nagda-dialysis, ang tawag po sa akin, Manny lang, dahil halos kaedad ko po yung mga nurse. Nung naglaon po, ay kuya na.
No? Pero ngayon po, ang tawag na po sa akin, Daddy. Sabi ko, Lord, huwag mo nang hintayin na maging lolo pa ako dito. Kaya ako, no, tatawagin nila akong lolo dito sa dialysis. Sa tagal na po. Ganun na po yung ano. Pero ganun man po, pag tinatanong nila, sino pong kasama nyo? Ang lagi pong sagot, si Jesus. Si Lord ang kasama ko. Tatawa po yung iba. Tapos maya-maya sabi niya, oo nga naman. Alam niyo po, kahit pagtawanan tayo, huwag mong sabihin mag-isa ka, kasama mo si Lord. Dahil ang sabi ng Lord, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ang sabi po niya dyan, your rod and your staff, they comfort me. Ang comfort po lagi pong na kay Lord. Amen? So always remember, whatever happens in this world, never fear. Magkagera man po dyan, magkagulo sa West Philippine Sea, never fear. Pero of course, nagpe-pray po tayo na huwag matuloy, of course. Pero ano man mangyayari sa mundo, never fear. Always rejoice because God is with us. Amen! Palakpakan po natin ang Lord. Tayo po ay mag-review. Ang sabi po ng ating pinag-aaralan, we are distinct because of our joy and peace. Joy and peace is in our possessions, joy and peace in our troubles, joy and peace in facing death. John 14:27, ang sabi po dyan, peace I live with you, sabi po ng Panginoon, my peace. Ang peace po sa Hebrew, hindi po sa Greek, is shalom. Alam mo na po natin ang shalom. Shalom is God bless you with protection, God bless you with healing, God bless you with abundance, God bless you with joy, with peace, with everything. Yun po ang shalom. Yan po ibig sabihin ng shalom in Hebrew. So, I leave my shalom. I leave my peace with you, sabi ng Panginoon. I do not give to you as the world gives. Alam niyo po, ang mundo may kapayapaan naman eh. Pero hindi nga complete peace. Sa mundo, meron din pong merong happiness. Pero hindi siya joy. Merong kapayapaan sa mundo. Ang mundo po, napapayapa po ang tao kapag po stable ang finances nila. Pero kapag hindi na stable ang finances, wala nang kapayapaan. Pero sa Lord, stable man ang finances mo o hindi, meron kang kapayapaan. Yun po ang pagkakadistinct po natin. Yun ang pagkakaiba po natin sa mundo. Sa mundo po, masaya sila dahil po masagana po ang buhay po nila. Sa atin po, masagana man o hindi, meron tayong kagalakan dahil kay Kristo. Amen. Kaya sabi po dyan, I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled. Huwag niyong hayaan, ang sabi po dyan, huwag nating hayaan ang ating mga puso ay magkaroon ng takot, magkaroon ng pangamba. Sino pong may control nun? Tayo, hindi ang Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, do not let your hearts be troubled. Daya po ata. Anyway, babasahin ko na lang pong tuloy-tuloy po. And do not be afraid. Huwag lang po daw tayong matakot, ang sabi ng Panginoon. Last verse, ang sabi po dito sa Romans 15:13, I pray that God, the source of hope, will fill you completely with joy and peace because you trust in Him. Then you will overflow with confident hope through the power of the Holy Spirit. Ang prayer po ni Paul sa mga Roman, sabi po niya, that we will be filled with joy and peace. Paano tayo mafe-feel ng joy and peace? Ang sabi po diyan, because you trust in Him. Amen. That means trusting God with all our hearts is the key to joy and peace in life. Yung pagtitiwala mo sa Lord kahit hindi mo maintindihan. Alam niyo po yung inawit natin kanina, and I do believe awitin po natin ngayon, yung It Is Well. Yan po ay, meron pong story behind that para po yung I have decided to follow Jesus, yung kay Noxeng. Ito po, a man named Horatio Spafford, who lived during the 18th century. Na isa po siyang mayaman na businessman at lawyer po siya sa Chicago. Meron po siyang 5 anak. Namatay po yung kaisa-isang anak niyang lalaki sa pneumonia. Kasabay po noon that same year po, noong 1871, ay nagkaroon po ng, kung alam niyo po sa history, the Great Chicago Fire. Because ang mga building po noon, mga kahoy po, talaga pong nasunog ang business niya. Nalugi po siya, pero dahil tapat po siya sa Lord, pinagpala muli siya ng Lord. And then, one day, gusto po nilang mag-tour sa Europe. Meron po siya pang 4 na anak na babae. Pinauna po niya yung 4 niyang anak na babae kasama ang kanyang asawa na nakasakay po sila ng French liner papunta ng Europe. Naiwan po siya dahil meron po siyang aasakisuin pa sa business po niya. Pero to make the long story short, yung pong barko na sinasakyan kanyang pamilya, bumangga po sa isa pang Scottish ship na bakal po siya. During that time, ang barko marami po sa kanila is kahoy lang. Pero ito po, yung Scottish ship,
bakal po siya. At ang kwento po dito, kinuwento po nung mga ibang survivor po ito, nag-pray pa itong si Mrs. Spafford na iligtas sila ng Lord. Pero alam niyo po, walang naligtas sa kanyang mga anak, siya lang ang naligtas. Pagdating po Europe, nag-telegrama po siya. Alam niyo po yung nag-telegram po siya, na yung telegrama, 2 word lang po siya, saved alone. Pina-quadro pa ho ito ni Spafford. Ang alam po niya, sa pagkakaintindi niya, yung asawa lang niya ang naligtas. Noong sumunod na po siya para punta rin ng Europe, na puntahan po ang kanyang asawa, on the same spot, tinanong po niya kung saan lumubog yung barko at namatay yung 4 niyang anak. Isinulat po niya itong, "It is well. It is well with my soul." Ang sabi po ng asawa niya, hindi ko maintindihan, yung asawang babae po, bakit namatay ang lahat ng aking mga anak. But one day, maunawaan ko rin. One day, maunawaan ko rin. But for now, ito po ang dineklara po nila, "It is well with my soul." Okay lang, Lord. Hindi ko man maintindihan ngayon, Lord, pero alam ko meron kang mabuting plano. Because all things work together for good to them who love God. Alam niyo po, hindi niyo man po maintindihan ang mga sitwasyon niyo po ngayon. Ako po nung nag-dialysis ako, hindi ko rin po maintindihan. Ang alam ko lang po, kasalanan ko siguro dahil pinabayaan ko yung health ko. Pero pwede naman ako protektahan ni Lord, ang sabi ko pa ho nun. Maraming mga bagay na hindi po natin naintindihan sa mundong ito. Ang kailangan lang po natin magtiwala sa Lord. At ang sabihin po natin, pumayapa po tayo, "It is well with my soul." Okay lang. Okay lang, alam ko, mabuti, maganda ang plano ng Diyos. At kapag ganyan ang attitude mo, kapatid, bukas patuloy mong mararanasan ang pagpapala, ang kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa banal na Espiritu. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang Lord.